Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Lunes, November 13, 2023 at ang mga kumampat kay Star Nation sa ating pang Christmas countdown, 42 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, dating Senadora Leila de Lima pinayagan na ng korte na makapaghain ng kanyang piyansa. Ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre hindi mapipigilan ang pagdami ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal. At kaugnay niyan, ilan pang mga bansa nagpahayag din ng suporta sa panibagong diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa China. Ang mga pinuno naman ng Kongreso tiwala sa independence ng Maharlika Investment Corporation Board matapos magtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga ngasiwa sa naturang korporasyon. Ang Pilipinas bumoto naman ng pabor sa resolution doon sa United Nations na kumukundina sa settlement activities ng Israel sa Palestinian territory at yung karahasan laban sa mga sibilyang Palestinian. Yung 9 na bilanggo naman na nakatakas sa piitan sa Manila Police Station 1, arestado ng muli ng kapulisan. Sa ating balitang palakasan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ikapitong pagkatalo ngayong season na lasap ng koponan ng Spurs sa kamay ng Miami Heat. Ang koponan ng Suns bigo pa rin makapanalo laban ho sa Thunder matapos ang naunang pagkabigo sa koponan ng Lakers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, inaasahan pa na may mga kasunod pa na paggalaw ang produktong petrolyo at yan ay magandang indikasyon dahil posible ang mga panibagong rollback sa mga darating pang linggo. Inaasahan bukas ay pinal na ilalabas ang magiging rollback ng mga produktong petrolyo. At ito nga mga kabombo, maglalaro sa 2 piso 70 sentimo hanggang 3 piso 20 sentimo ang big time rollback para sa diesel. Habang sa gasoline, meron hong 50 centavos hanggang 80 centavos per liter na rollback. Ang kerosene naman ay maglalaro sa pagitan ho ng 2 pesos and 2 pesos and 30 centavos per liter ang magiging rollback sa produktong kerosene. Yan mga kabombo ay malalaman ngayong gabi kung anong pinal na halaga sa bawat kumpanya ng langis na ipapairal naman para sa darating na araw ng Martes. Sa dagdag ng mga balita, makalipas ang halos 7 taon na pagkakakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga o illegal drug trading, pinabura ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang inihaing petition for bail ni dating Senator Leila de Lima kaninang hapon. Dahil dito ay pansamantalang binigyan ng korte si de Lima ng kalayaan habang dinidinig nito ang kaniyang huling kaso. Nagbayad ang kampo ni de Lima ng halagang 300,000 pesos para sa naturang piyansa.
Kabilang rin sa pinayagan ng korte na makapagpiyansa ay ang mga kapwa niya akusado na sina dating Bucor Director Franklin Bucayo, dating AIDS na si Ronnie Dayan at gayon na rin si Jonel Sanchez. Pati na ang umano'y bagman nito si Jose Adrian Dera. Samantala, ayon kay PNP o Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakarating na sa Campo Crame ang balitang ito. Aniya sa ngayon ay may kinakailangan na lamang nalagdaan ng mga dokumento si De Lima sa Philippine National Police Custodial Center bago ito tuluyang mapalaya. Kung maalala, ibinasura na rin ng parehong korte ang naunang 2 kaso na may kinalaman rin sa illegal drug trading ni De Lima at kinalala nga itong si De Lima bilang masugid na kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa programa nitong War on Drugs. Inaakusahan nito na tumatanggap raw si De Lima ng drug money mula sa mga mayayamang mga bilanggo sa bilibid para gamitin sa kanyang pagtakbo bilang senador. Marami na rin sa mga tumayong testigo laban kay De Lima ang naghain ng affidavit of recantation. Pinilit lang umano silang ituro ni si De Lima upang madiin ito sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Emosyonal namang nagpaabot ng pasalamat si De Lima sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat kukunin natin ang reaksyon naman ng pamilya ni Senator o dating Senator Leila de Lima kaugnay doon sa development na pinayagan na nga ng mga paghain ng piyansa ang dating mambabatas. Sa iba pang balita, pinasusuri ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III sa Supreme Court ang tinatawag niyang phenomenon ng pag-inhibit ng mga huwes sa kanilang hawak na kaso. Sa interpellation ni Pimentel sa panukalang 2024 budget ng judiciary ay ipinunto ni Pimentel ang kaso ni dating Senador Leila de Lima. Ayon sa Minority Leader, hindi dapat umatras ang mga huwes sa kaso na kanilang hinahawakan dahil lamang sa mainit ang issue at hindi ito patas sa nasasakdal, lalo na kung naka-detain ang isang individual habang dinidinig ang kanyang kaso. Siniguro naman ng senador, partikular na nitong si Senator Sani Angara, na siyang nagdepensa naman sa panukalang pondo ng hudikatura na imomonitor ng Korte Suprema ang usaping ito. Sa ngayon ay hinihinga na ng Korte ang mga judge ng kopya ng kanilang orders of inhibition. Kung matatandaan, nag-inhibit nga ang dalawang huwes diyan sa natitirang kaso ni dating Senador Leila de Lima noong Hulyo para naman sa mas masiguro daw na patas ang magiging desisyon matapos na hawakan ang isa sa nauna nitong kaso. At inaasahan mga kabombo na ilalabas ito sa lalong madaling panahon. Samantala, muling binigyang diin ng Philippine Coast Guard na hindi intensyon na pagkapadala ng resupply boat sa BRP Sierra Madre ang i-provoke ang China. Paliwanag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, pinapatunayan lamang ng pamahalaan na sumusunod ito sa pamantayang hindi pagmimilitarize sa kasalukuyang dispute sa West Philippine Sea. Bukod dito ay giniit din niya na paraan ito upang ipakita na walang nilalabag na anumang probisyon ng Pilipinas pagdating sa resupply mission sa Ayungin Shoal, dahilan kung bakit hindi ito gumagamit ng Navy vessels sa tuwing nagsasagawa ng rotation ng resupply mission sa nasabing lugar. Kasabay nito ay tiniyak din ni Tariela na nanatiling ligtas ang kanilang isinasagawang operasyon para sa BRP Sierra Madre at tanging ang pagiging agresibo lamang aniya ng mga barko ng China ang problemang isinasaalang-alang nila. Kung maalala, una rito, iniulat din ni Philippine Coast Guard na matagumpay na nakapasok ang tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa kabila ng bantang dulot ng China Coast Guard maging ang Chinese Maritime Militia vessels sa naturang lugar. Samantala, nanindigan naman ang Pilipinas na hindi mapipigilan ng sangkaterba man na barko ng bansang China ang isinasagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre na nananatili pa rin sa Ayungin Shoal. Ito ang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Midel Aguilar, kasunod na rin ng ulat na mayroong halos 40 barko ng China ang namataan sa paligid ng Ayungin Shoal. Pagbibigay diin pa ni Aguilar, lehitimo ang mga ginagawang operasyon ng Pilipinas at hindi anya ito maaaring pigilan ng sinuman. Isaan niya ito sa pamamaraan upang maipakita ng ating bansa ang maging sa buong mundo ang
mga hakbang ng Pilipinas ay mayroong jurisdiksyon at sovereign rights sa Ayungin Shoal na pagtataguyod naman sa rules based doon sa international orders. Samantala, bukod dito mga kabombo ay ginigit din ni Aguilar ang responsibilidad ng pamahalang Pilipinas sa mga tropa ng militar na nakadeploy naman sa BRP Sierra Madre, partikular na sa kanilang pangangailangan na kinakailangan may pagkaloob. Kasabay nito mga kabombo, nanindigan din siya na nananatiling legal at mapayapang ginagawang resupply efforts ng pamahalang Pilipinas at magpapatuloy din anya ang Armed Forces of the Philippines sa supply information nito sa BRP Sierra Madre. Nagpahayag naman ng suporta ang ibang mga bansa para sa Pilipinas kasunod muli ng nitong paghahain ng diplomatic protest. Ito ay ilang araw mula nang iulat ng Philippine Coast Guard at Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang panibagong pambobomba ng tubig ng China sa mga resupply boat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga bansang nagpahayag ng kanilang pagsuporta ay ang Australia sa pamamagitan niya ni Australian Ambassador to the Philippines, Yu. At kaugnay nga niya, nanawagan ng naturang ambassador na respetuhin ng China at ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Maliban sa Australia, naglabas din ng suporta ang United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na humihiling na magkaroon ng bukas na Indo-Pacific region at ligtas mula sa pangaharas ng China. Maging ang mga ambassador ng Japan at United Kingdom na nakabasa sa Manila ay una na ring nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa naging aksyon ng nasabing bansa. Bago nito, naglabas na ng panawagan ng European Union, the Netherlands at gayon na rin ng Germany na magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea sa pamamagitan yan ng pagpapatupad ng pagrespeto sa UNCLOS at gayon na rin sa 2016 Arbitral Award. Samantala, buong puso umano na sinusuportahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin pa ang kalayaan ng Board of Directors ng Maharlika Investment Corporation. Ang hakbang na ito ay isang makabuluhan o manong development patungo sa pagpapahusay pa ng corporate governance at pagtitiyak ng Maharlika Investment Fund ay pinamamahalaan ng may lubos na transparency at accountability. Aniya, ang otonomiya ng lupon ng naturang konseho ay nagbibigay daan naman para sa higit na layunin at epektibong paggawa ng mga desisyon kung saan malaya sa anumang impluwensyang pampolitika. Ito ay mahalagaan niya sa pangangasiwa ng isang pondo na ganito kalaki na mahalaga sa paglago naman ng ating ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagtitiyak ng kalayaan ng lupon, ang Pangulo ay nagpakita ng isang matibay na pangako sa mga kasanayan sa mabuting pamamahala na magpapaunlad naman sa kumpiyansa ng mga namumuhunan at ganoon din makakahikayat din ito ng mas marami pang negosyante papasok sa ating bansa. Para naman sa karaniwang Pilipino, ang development na ito ay nangangahulugan ng mas matibay na ekonomiya na inaasahang magre-resulta naman sa mas maraming mga oportunidad sa trabaho, pinagbubuting serbisyo sa publiko at mas mataas na antas ng pamumuhay. Ang Maharlika Investment Fund na pinamamahalaan ng mahusay at maaring makabuluhan na mga ambag din sa pag-unlad ng socio-economic ng ating bansa ay pinag-iibayot at pinagbubuti na rin na naaayon sa mas malawak na mga layunin ng pamahalaan. Ang direktiba ni Pangulong Marcos na suriin at palakasin ang mga implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Fund ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pangalaga sa pambansang asset na ito. Ang final implementing rules and regulation, kagaya ng ipinapakilala ng Pangulo, ay nilinaw ang mga kapangyarihan ng naturang lupon na magpapasya habang tinitiyak naman ang pagsunod sa mga alituntunin at mga batas na nakahanay sa programa sa pagpapaunlad ng socio-economic ng ating bansa. Ang komposisyon ng naturang board ay kabilang ang mga may karanasang leader mula sa pampubliko at pribadong sektor ay higit na ginagarantihan ang isang mahusay na pananaw sa pamamahala ng naturang pondo.
ang pagpapatakbo ng Maharlika Investment Fund na tinitiyak naman ni Pangulong Marcos na makukumpleto bago matapos ang taon ay isang magandang development para naman sa kinabukasan ng ating bansa. Ang estratehikong hakbang na ito ng ating Pangulo ay isa umanong patunay sa kanyang pananaw na isang mas maunlad at umaasa sa sarili na Pilipinas, kung saan ang bawat Pilipino ay naninindigan upang makinabang mula sa tagumpay sa ating ekonomiya ng bansa. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag pang mga balita mula sa ating mga kasamahan dahil ang mga beneficiary raw ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps ng pamahalaan, maaari nang mag-apply ngayong araw ng Low Income Lifeline Rate. Yan ang pag-uulat ni Bombo Tropio Anwada Jr. Maaari nang mag-apply ng Low Income Lifeline Rate ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps simula ngayong araw sa ilalim ng nailunsad na Enhanced Lifeline Program ng Maynilad. Ang Low Income Lifeline Rate ay karagdagang discount na ibibigay sa residential at residential bulk customers na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa kada buwan at kabilang din sa marginalized sectors kapag naaprubahan ang kanilang aplikasyon. Sa abiso ng Maynilad Water Services, kailangan lang ihanda ng mga 4Ps beneficiaries ang kinakailangang requirements para makapag-apply. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Engineer Jemil Grabillo, spokesperson ng Maynilad Business Area. Ano po, mga 5 drum po ito ang katumba. Sa 155 po yon kung hindi po ako nagkakamali, nasa ganong range lang po. Automatic na po silang nakakatanggap ng tinatawag po naming discount. 41% po yun ang kabuuan nun sa kanilang basic charge. Kumpara po ito doon sa lumalagpas po ng 10 cubic po. Ano po sa Enhanced Lifeline Program na binabanggit namin, lalo pa pong magbibigay ang Maynilad ng karagdagang discount. Tawag na po namin dito ay Enhanced Lifeline Program para sa mga low-income lifeline customers naman po. Pumuhay din po sa ilalim ng poverty threshold. Ayon na rin po sa ginawang assessment ng DSWD. Ang mga ito ay maaring mag-apply at ma-qualify para magkaroon ng mas mataas na discount sa kanilang water bills. Kabilang dito ang duly accomplished Lifeline Rate application form, photocopy ng 4Ps ID, recent water bill ng account na ina-apply, maliban na lamang sa mga bagong water service connection applicant. Ang mga hindi naman 4Ps beneficiaries ay dapat na kumuha lamang ng sertipikasyon mula sa Local Social Welfare and Development at isang photocopy ng isang government identification card. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, suportado maging ng Alliance of Concerned Teachers ang panukalang paghati doon sa prangkisa ng Manila Electric Company o yung mas kilala sa tawag na Meralco. Git ni ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro na papanahon na para i-review ang prangkisa ng Meralco. Nakakalungkot niya na ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil ng kuryente sa buong Asya. Kaya kahit local investors ay dumaday na rin sa kanilang hirap. Iginigit niya na dapat mapanagot maging ang Energy Regulatory Commission sa pagpapabaya umano na tumaas ng husto ang singil sa kuryente dito sa ating bansa. Una dito ay may ilang mambabatas na rin ang sumuporta sa panukala ni Laguna Congressman Dan Fernandez na hatiin sa 3 ang mega franchise ng Meralco. Ayon nga kay Laguna Congresswoman Ann Matibag, ang patuloy na pagtaas ng power rate ng dito sa Pilipinas ang siyang dahilan kaya bigo pa rin ang Pilipinas na makahikayat ng mas maraming mga foreign investors. Git niya, namomonopolya ng Meralco ang electricity market bilang pinakamalaking distribution utility sa ating bansa at may higit kalahati ng electricity demand sa kabuuan ng Pilipinas. Ayon nga kay Fernandez, 70% ng electricity output dito sa Luzon ay kontrolado umano ng Meralco kaya nagkakaroon ng manipulasyon sa bagay na ito. At yan ay may kinalaman sa operasyon mismo ng iba pang power producers na naapektuhan din maging ang iba pang mga sellers.
Nakatakda namang dumating bukas ang panibagong batch ng 14 na Pilipino kasama ang 5 asawa nitong mga Palestinian national mula sa Gaza City. Kung sakali, ang kabuuang bilang na ng mga Pilipinong nakalabas sa Gaza ay papalo na sa 111 habang ang nakauwi na sa bansa ay nasa 77 na. Ayon yan kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Ang 111 mula sa kabuuang 137 ng mga Pinoy o 81.02% ng mga dumaranas ng pinakamahirap na kalagayan sa Gaza na nailikas na at nasa kabiserang Cairo, Egypt ay kabilang nga doon sa 14 na Pilipinong darating bukas ay ang 3 bata kasama ang isang bagong silang na sanggola. Ayon kay Philippine Ambassador to the Jordan, Wilfredo Santos, nananatili sa Gaza City ang isang Pinay na madre habang nasa 25 pang iba pa ng mga Pilipino naman ang nasa Deir Bala at iba pang mga lugar doon sa naturang bansa at doon na rin sa mga Rafah borders sa southern Gaza. Samantala, kaugnay pa rin ang mga balita mula ho dyan sa nagtutunggalian pa rin na bansang Israel at ang grupong Hamas. Bumoto naman ng pabor ang Pilipinas sa resolution ng United Nations General Assembly na kumukundina sa settlement activities ng Israel doon sa okupadong teritoryo ng East Jerusalem at sa mga gawain ng karahasan laban ho sa mga sibilyang Palestinian, kabilang na ang mga bata. Kasamang Pilipinas sa 144 na mga bansa na bumoto ng pabor sa resolution matapos ang isinagawang pagdinig ng United Nations General Assembly Special Political and Decolonization Committee kung saan ho ay tinalakay ang practices at settlement activities ng Israel na makakaapekto naman sa karapatan ng mga mamamayang Palestinian at iba pang mga Arab territory. Habang tumututol naman sa resolusyon ang 7 bansa kabilang ng Israel, Estados Unidos at malaking mga kaalyado ng naturang bansa o ang Pilipinas ay kaalyado din ng Israel at Estados Unidos para sa ibang usapin. Pero sa bagay na ito ay pumanig ang Pilipinas para sa kapakanan ng mga apektadong sibilyan. At meron din 18 iba pang mga bansa na nagdeklara ng kanilang abstention. Ang boto dito mga kabombo ng Pilipinas ay kasunod ng pag-abstain sa naunang resolution ng United Nations General Assembly na nananawagan para naman sa humanitarian truce sa labanan sa pagitan ng puwersa ng Israel at ng militanteng Hamas na nag-ugat naman sa pag-ukupa ng Israel sa bahagi ng Gaza na kontrolado ng Hamas. Nakasad kasi sa bagong resolution ang naging desisyon ng International Court of Justice kung saan ang settlement ng Israel doon sa okupadong Palestinian territory ay kabilang. Ang silangang bahagi ng Jerusalem ay lumalabag na umano sa international law. Inilahad sa resolution ng Israeli settlement activities ay kinabibilangan ng paglilipat ng kanilang mamamayan sa okupadong mga teritoryo, pagkamkam doon sa ilang lupain at puwersahang paglipat ng mga sibilyan ng mga Palestino kabilang na yung mga nandun sa isang angkan o isang pamilya na malaki at nananatili sa naturang lugar at maging yung exploitation ng likas na yaman sa nasabing area at pagkakahati na rin ng teritoryo at iba pang mga aksyon laban naman sa mamamayan ng Palestinian territory. Kinukundina rin sa naturang resolusyon ang ilang mga aktibidad ng bansang Israel sa okupadong teritoryo kabilang na ho yung gawain ng karahasan laban naman sa mga Palestino at pagkasira ng kanilang mga ari-arian at pagpapalawig ng settlement o kaya naman sakop ng Israel. Hinihimok din ng mayorya ng mga miyembro ng United Nations ang iba pang mga United Nation bodies na gumawa ng kaukulang hakbang kaugnay naman ng naturang mga aktibidad ng bansang Israel at hiniling kay United Nations General Secretary General Antonio Guterres na mag-issue ng report kaugnay pa rin sa bagong resolution. Yan ay sa susunod na sesyon. Naaresto na
ng muli ng Manila Police District ang lahat ng siyam na mga bilanggong nakatakas sa isang detention facility sa Maynila. Ito ay matapos ang muling pagkakaaresto sa huling bilanggo na si Jefferson Bunso Tubanga na nahuli sa bahagi ng Bacoor City, Cavite bandang alas 2:50 ng umaga. Ang naturang preso ay pawang may kinakaharap na magkakaibang kaso na may kaugnayan sa iligal na droga, pagnanakaw at iligal na pagmamay-ari ng baril o anumang uri ng armas. Kung maalala, ang muling pagkakaaresto sa mga nasabing mga bilanggo ay kasunod ng naganap na jailbreak noong Nobyembre 8 ng taong kasalukuyan sa Manila Police Station 1 sa bahagian ng Tondo, Maynila nang sirain ng mga ito ang iron bar na bahagi ng rehas ng kanilang piitan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng pamunuan ng Manila Police District ukol dito upang alamin kung gaano kalalim ang naging kapabayaan ng mga jail officers na nakabantay dito. Kaugnay nito ay nasibak na rin sa pwesto ang mga sangkot dito na kinabibilangan naman ng station commander ng naturang station, deputy at deputy officer at maging ng policeman on duty. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo Sports News. Muling dumanas mga kabombo ng pagkatalo ang San Antonio Spurs sa kamay ng Miami Heat sa kanilang banggaan na nagtapos ito sa score na 118-113. Nanguna si Bam Adebayo sa naging panalo ng Miami gamit naman ang kanyang 24 points, 11 rebounds na double-double habang 26 points naman ang ibinuhos ng sharpshooter na si Duncan Robinson. At nalimitahan naman sa 19 na puntos lamang ang ambag ni Jimmy Butler kasamang 6 na rebounds. Tatlong bench players din ang mula sa Heat ang nagambag ng double-digit points sa pangunguna ni Kevin Love na nagbuhos naman ng 12 points sa loob-huyan ng 14 na minuto ng kanyang paglalaro. Hindi naman umubra ang double-double performance ng dalawang bagitong players ng San Antonio Spurs. 20 points at 12 rebounds ang ipinasok ni Keldon Johnson habang 18 points, 11 rebounds ang naging ambag naman ni Victor Wembanyama. At dito mga kabombo, bagaman kontrolado ng Spurs ang 3-point lane kung saan nagbuhos ito ng 19 3 points dun sa kabuuan ng game. Naging malaking balakid naman sa naturang kupunan ang maraming team fouls. Kumamada kasi ang Spurs ng 21 fouls na naging daan para naman mabigyan ang naturang kupunan itong Miami ng 30 free throws. Sa 30 throws na ito mga kabombo, 28 yung nagawa ho nilang maipasok. Habang 10 lamang ang naging kasagutan ng San Antonio Spurs. Hawak mga kabombo ng Spurs ang 3 panalo at 7 pagkatalo, habang ang Miami Heat ay meron namang 6 na panalo at 4 naman ang kanilang pagkatalo. Samantala, iniimbestigahan ngayon ng National Bureau of Investigation ang mga pasaporte ng mga dayuhang pumapasok sa ating bansa. Ito ay matapos na maungkat sa Senado ang umunay paglalabas ng authentic birth certificates ng Philippine Statistics Authority para sa mga foreign nationals. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Medardo De Lemos, sa ngayon ay nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng kanilang Anti-Fraud Division at gayon na rin ng International Operations Division ukol dito. Kaugnay nito ay iniulat din ni De Lemos na may naaresto na rin silang isang foreign national na sinusubukang umanong makakuha ng authentic na birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority. Matatandaang ang hakbang na ito ng National Bureau of Investigation ay kasunod ng mga ulat na nakapasa umano ang mga passport application ng ilang mga dayuhan sa bansa na nagpapanggap ng mga Pilipino sa pamamagitan niya ng pagrepresenta ng mga authentic at genuine na birth certificates mula yan sa Philippine Statistics Authority. Sa
Samantala, itinaas sa kabuuang 3.7 million pesos ang halaga ng reward o alok na pabuya para naman ho sa sino mang makapagtuturo sa mga salarin sa nangyari hong pamamaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon doon sa Misamis Occidental. Ayon nga sa Mindanao Independent Press Council, mula ho sa naturang halaga, nasa 500,000 pesos ang nagmula naman sa tanggapan ng government local government, partikular na sa opisina ni Henry Ominala Sr., habang nasa 3 million pesos naman ang iniaalok sa sinumang law enforcement official na makakaaresto sa naturang mga suspect. Bukod dito mga kabombo ay nagbigay din ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at maging ang Presidential Task Force on Media Security ng tig 100,000 pesos na halaga ng pabuya. Kung maalala mga kabombo, una nang naghain ng patong-patong na kaso ng pagpatay at pagnanakaw na rin ang Philippine National Police sa Provincial Prosecutor's Office ng Misamis Occidental laban dun sa isang suspect at dalawang John Does sa nasabing krimen. Magugunita na si Humalon mga kabombo ay binaril patay sa loob mismo ng kanyang studio na nasa loob din ng kanyang tahanan habang on board at naka-livestream pa yung kanyang program sa Calamba, Misamis Occidental. Samantala, ligtas na ang nasa mahigit 400 mga pasaherong lulan ng tumagilid na barko sa Lagindingan, Misamis Oriental. Batay sa inisyal na ulat, tumagilid pakaliwa ang MV Philippines Cagayan habang naglalayag ito patungong Cebu City mula sa Macabalan Wharf sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Philippine Coast Guard Central Visayas Commander Mark Larsen Mariano, lahat ng 454 na mga pasaherong sakay nito, kabilang na ang 23 mga bata at 7 sanggol, ay ligtas nang naibalik sa Macabalan Wharf. Samantala, bukod sa mga nasabing pasahero ay napag-alaman din ng mga otoridad na may lulan din ang naturang barko ng 4 na kotse at 7 motorsiklo. Sa ngayon, nagasagawa na sila ng investigasyon ukol dito upang alamin ang sanhi ng pagtagilid ng naturang barko. Sa karagdagan pa nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuluyan na ho na sinuspindi ng Maritime Industry Authority ang safety certificate ng passenger ship na MV Filipinas dyan sa bahagi po ng Mindanao na tumagilid naman sa Lagindingan, Misamis Oriental, sakay ang mahigit 400 na mga pasahero. Kabilang na ang mga bata at may sanggol pang kasama ho doon. Sa naging statement ay sinabi nga ng Maritime Industry Authority na ito ay alinsunod naman sa probisyon na nakasaad sa Republic Act No. 9295 at mga implementing rules and regulations nito. Gayon din sa Maritime Industry Authority Memorandum Circular MS 2023-01203 at Administrative Order 13-16 kung dahil naman sa pagiging questionable ng seaworthiness ng naturang barko. Mananatiling epektibo ang naturang suspension hanggang sa matapos ang isinasagawaang survey at inspection pati ng evaluation ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Kung matatandaan mga kabombo, una nang pinag-utos ng Philippine Coast Guard ang pagsasagawa ng inspeksyon sa naturang insidente upang alamin kung ano ang naging sanhi ng nasabing pangyayari. Kailangan ng simula ng Commission on Elections ang paglilinis sa listahan nito sa mga botante para sa 2025 midterm elections. Ito ang binigyang diin ni National Citizens Movement for Free Elections Chairman Lito Averia Jr. Ayon sa leader ng election watchdog, nakabubuting dito na muna mag-focus o sumentro ang komisyon sa halip na mag-concentrate sa mga pagdesisyon kung gagawin bang automated o manual ang susunod na halalan. Ayon kay Averia, ito ay upang matiyak na malinis ang naturang listahan, lalo na at una nang lumalabas na may mga nakalusot na botante sa nakalipas na barangay at Sangguniang Kabataan elections ng taong kasalukuyan. Maalalang sa katatapos
lamang na halalan ay tinanggal ng Commission on Elections ang humigit kumulang 400,000 double at multiple registrants mula sa voters list kasabay ng paghahain ng kaso laban sa kanila. Sinabi ni Avella na kailangang matiyak ang malinis na listahan ng mga botante sa panahon ng halalan dahil dito rin anya nakabase ang porsyento at turnout na malinis na voting process. Una na rin sinabi ng Commission on Elections na nais itong malinis ang mga flying voters sa bansa o yung mga botanteng kung saan-saan nakarehistro, gayong hindi naman sila nakatira sa naturang lugar. Sa ilalim kasi ng sistema na sumusunod o sinusunod ng Pilipinas, maaari lamang bumoto ang isang botante basta't nakalista ang kanyang pangalan sa lugar kung saan siya boboto. At nga mga kabambat ka Star Nation, ating pong antabayanan dyan ang magiging tugon ng Commission on Elections. Sa pagkakataong ito ng ating humbalitan sa Bombo Network News Evening Edition, kuha pa tayo ng mga ragdagang report mula ho sa ating mga kasamahan sapagkat may 39 na overseas Filipino workers at 2 bata mula ho sa Israel. Dumating ho ito ng mas maaga kaysa dun sa naunang naianunsyo ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers dyan sa Ninoy Aquino International Airport. May pag-ulat si Bombo Kelly Cordero. Nakarating na ngayong araw ang ika-8 batch ng overseas Filipino workers mula sa Israel. Kaninang banda ang alas 3 ng hapon, lumapag na sa Ninoy Aquino International Airport ang sinasakyan ng mga ito na commercial plane. Sa 39 na overseas Filipino workers na nakauwi ngayong araw, 10 dito ay hotel workers at 20 ang caregivers kasabay ang 2 bata. Kanina ibinahagi ng 2 overseas Filipino workers ang kanilang naging karanasan sa Israel. Ayon kay Rubico Bota na 14 na taon nang nagtatrabaho sa Hama Appeal sa South sa Israel, na pagdesisyonan niyang umuwi dahil na rin sa labis na kaba araw-araw. Lalo pat hindi raw nila kilala ang mga nakakasalubong nila sa daan doon na posibleng umanong terorista. Dagdag pa ni Ruby, sa tagal niya nagtatrabaho sa Israel, ngayon lang nagkaroon ng gulo na tumagal ng higit 1 linggo. Inilarawan niya ito bilang kakaiba. Rason kung bakit mas pinili niyang unahin na muna ang kaligtasan niya at bumalik na ng Pinas. Si Brian Marciano naman, 8 buwan pa lang sa Tiberias sa Israel. Wala umano sana siyang balak na umuwi ng Pinas dahil na rin sa bago pa lang siya sa trabaho. Pero dahil malapit ang kanilang lugar sa border at dala na rin ng takot na baka isang araw ay lusubin at bombahin sila ng mga militante, ay napagdesisyonan niya rin umuwi. Ani Marciano, nanghihinayang din siya sa kanyang trabaho. Kaya kung sakaling maging maayos ang kalagayan sa naturang bansa, anya nais pa rin daw niyang bumalik. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Brian Marciano. Hindi naman ako wala sa mindset ko umuwi talaga nung una. Kumbaga, humaba na, yun nga, kasi kapapanood din ng balita, ganyan-ganyan. Hanggang sa nag-decide na lang din ako na umuwi for safety purpose talaga. Since day one na nagsimula yung gera, laging lang nila sinasabi, umuwi ka na. Ako lang yung ayaw kasi siyempre kaya nga nag-abroad para sa pamilya, pero wala eh. May gulo eh. Nakakaba kasi tatakbo kayo, sabay-sabay ko yung tatakbo papunta sa bomb shelter eh. Nakakaba. Hindi mo alam yung gagawin mo kasi first time eh. First time ka makarinig ng missile tapos ang dami no talaga. Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na matatanggap ng mga overseas Filipino workers ang tulong pinansyal at tutulungan na magkaroon ng bagong trabaho at ihahatid ang lahat ng serbisyong karampatan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pang mga balita, tumanggap ng tulong ang nasa kabuang 232 na mga combatants ng Moro National Liberation Front mula sa Marawi City. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ang bawat mandirigma ay tumanggap ng tig 45,000 pesos kada isa. Maaari namang magamit ng mga ito ang naturang tulong pinansyal para masimulan ang kanilang livelihood o kabuhayan sa ilalim ng Bangsamoro Transitory Cash Assistance. Ayon pa sa ahensya, sumailalim muna ang mga ito sa mahigpit na verification at profiling bago tuluyang maging kwalipika sa naturang programa.
Tiniyak din o tinitiyak naman ng ahensya na magpapatuloy pa rin ang pagsusubaybay ng kanilang kagawaran sa buhay at kabuhayan ng mga benepisyaryo hanggang sa matiyak na ang pag-unlad ng mga ito. Samantala, humigit kumulang 250 na mga combatants ng mula yan sa Moro National Liberation Front ang nagkatakdaring susunod na makatanggap ng cash assistance sa ilalim pa rin ng Bangsamoro Transitory Cash Assistance na ibinibigay ng naturang pamahalaan. Sa dagdag pa nating balita, nakakaranas umano ng absolute clean water scarcity sa National Capital Region at ang dalawa nitong kalapit na rehiyon, ang Central Luzon at yung Calabarzon Region. Ito mga kabombo ay dating Metropolitan Water Works and Sewerage System Administrator na si Ramon Dondi Alikpala ang nagbigay ng pahayag at sinabi na kung ibabatay sa standards ng United Nations, lumilitaw na ganun nga talagang problema. Ayon pa kay Alikpala, ang National Capital Region, maging ang Region 3 o Central Luzon at ang Region 4A o Calabarzon Region ay nakakaranas ng highest level ng kakulangan ng malinis na tubig. Inihalimbawa nito ang mga sumusunod na standards ng United Nations. Ang nasa 500 cubic meters ng malinis na tubig na alokasyon para ho sa isang individual, kada taon ay matatawag na absolute scarcity, habang ang 1,000 cubic meters kada taon at kada tao bawat taon ay matatawag na scarcity rin. Ang minimum standard para naman dito ay ang hanggang 1,700 cubic meters kada tao. Yan ay sa buong isang singkad ng taon. Sa kasalukuyan nga mga kabombo, patuloy pa rin na bumababa ang volume ng tubig sa Metro Manila kasama na sa mga kalapit na rehiyon na dahilan daw kung bakit nararanasan ang absolute water scarcity. Kung maalala mga kabombo, noong 2020 ay inilabas ang Annual Poverty Survey 2020 kung saan ay 54.1% lamang ng mga pamilya sa Pilipinas ang mayroong water connections. Nangangahulugan na maraming pamilya ang gumagamit ng communal faucet at iba pang mga paraan para sa pagkuha ng kanilang magagamit na tubig sa kanilang pang-araw-araw na buhay. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, nangako si Senator Robin Hood Padilla na tutulong ito sa pagdepensa sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Iginit ni Padilla na kailangan tulungan ng mga bagong kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Laurel Jr. na sa kanyang pagsisikap na bigyan ng Pilipino ng food security. Ikinalungkot ng senador ang nabagamat isang agricultural country ang Pilipinas, hindi niya maintindihan kung bakit hindi umuunlad ang sektor ng agrikultura. Aniya, dapat ginagawang prioridad ng pamahalaan ng food security ng ating bansa upang matulungan na rin ang buhay ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Sa karagdagan pa nating balita, hinimok naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang Bureau of Internal Revenue na maging mas mahigpit doon sa pag-i-issue ng Tax Identification Number o yung mas kilala ho sa tawag na TIN IDs. Kasunod ho yan ang pagkakatuklas ng yung mga ilang ID na may dokumentong nakasuporta, yung naturang mga ID, ay mismo raw na Philippine Offshore Gaming Operators ang gumagamit nito na sangkot naman sa iba't ibang kriminal na aktibidad. At upang gawin daw lehitimo ang kanilang katayuan sa kanilang trabaho, ito umano ang pinagbabalandra ng ilan sa mga nagtatrabaho at kaya naman ay nangangasiwa doon sa Philippine Offshore Gaming Operations. Ayon kay Gatchalian, ang ini-issue na TIN ID ng Bureau of Internal Revenue ay walang mga larawan na nagpapahintulot naman sa mga naturang ID holders na magbigay ng maayos ng pagkakakilanlan bilang isang individual kahit na ang mga ito ay sangkot na pala sa krimen. Kasunod ng pagkakatuklas na ito ay binibigyang diin ang dapat daw na kritikal na pangangailangan para naman sa Bureau of Internal Revenue na muling bisitahin ang mga proseso ng pagkakaloob ng naturang klase ng identification cards kasama na ang updated security measures at komprehensibong identification features para sa pag-issue ng
identification IDs o ID cards. Bukod nga dito mga kabombo sa teen IDs, nakarecover din ang mga otoridad ng PhilHealth IDs, Certificate of Alien Registration, Alien Employment Permits at Police Clearances sa WebTech na may provisional license na galing naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Na tagpuan din mga kabombo na mayroong prostitution den at torture chamber ang nasabing Philippine Offshore Gaming Operations Company, at bukod dito ay meron pang pinaniniwalaan na sangkot din ng mga ito doon sa iba pang mga klase ng krimen kagaya ng labor trafficking at iba't ibang mga scam na pinangangasiwaan ng nagpapatakbo nito. Dahil dyan, patuloy na isinusulong ng mambabatas ang agarang pagpapatalsik sa mga nasa industriya ng Philippine Offshore Gaming Operation dito sa ating bansa, sa gitna na rin ng patuloy na nagaganap ng mga krimen na iniuugnay doon sa naturang industriya. Sa dagdag pang mga balita, nagbabala naman ngayon ng Land Transportation Office sa mga pasaway na motorista na ang ilan pa ay nangbabastos pa ng mga traffic enforcers sa kalsada. Kasunod ito ng mga natatanggap na ulat ng Land Transportation Office kaugnay sa mga pasaway na motorista, partikular na yung mga motorcycle riders na mabilis na nagpapatakbo upang hindi mahuli ng mga enforcers. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, dahil dito ay pinaplano ngayon ng kanilang ahensya na magpataw ng panibagong sanksyon sa ganitong mga motorista sa pamamagitan niya ng kanilang planong pagsususpindi sa driver's license ng mga ito. Sabi ni Mendoza, hindi katanggap-tanggap at maliwanag anyang pambabastos sa batas at maging sa mga uniform traffic enforcers ang ginagawa ng naturang mga motorista. Samantala, kaugnay nito ay nagbabala naman si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes na hindi pa rin nakakalusot o makakalusot sa kanila ang mga tumakas na mga pasaway na motorista sapagkat recorded anya ang mga plate number ng mga ito at otomatikong pagmumultahin ng hanggang 20,000 pesos plus 1 taong suspensyon ng driver's license kapag sila ay nakapunta na o nakatungtong na sa third offense. At kaugnay nga niyan mga kabom at Star Nation, patuloy yung babala ngayon ng naturang makagawaran pahinggil sa nasabing kautusan. Samantala mga kabombo, mga Star Nation, sa dagdag pa nating mga balita bilang mga karagdagang update natin, inorganisa ng Civil Service Commission ang unang anti-red tape Authority Summit na ginanap naman doon sa central office ng dyan sa may Batasan Hills sa Quezon City. At ito'y nangyari nitong nakalipas nga na araw at layunin ng nasabing kaganapan sa mga responsable sa pagpapatupad ng Republic Act number 11032 o kilala bilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2020 o 2018. Nakatuon sa temang CSC One Government Against Red Tape. Ang Art Summit na ito na hanga daw na pagtibay ng dedikasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng Republic Act 11032 at tuklasin ang mga pagkakataon para naman sa pakikipagtulungan at binibigyang din dito mga kabombo ang mahalagang tungkulin ng Anti-Red Tape Division sa Civil Service Commission Central Office at ng Anti-Red Tape Authority sa Civil Service Commission Regional Offices. Yan ay sa pagpapatupad ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang summit mga kabombo ay dinaluhan din ni Civil Service Commission Commissioners Eileen Lourdes Lesada at ganon din ni Ryan Alvin Acosta, Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez at ARTA Deputy Director General for Legal na si Genesis Abot. At ang Department of Trade and Industry ay may kinatawan din sa pamamagitan ni Assistant Secretary Mary Jean Pacheco. Dumalo rin mga kabombo ang mga panauhing tagapagsalita
mula sa Department of Information and Communications Technology, Government Service Insurance System at kinatawan mula sa Korte Suprema ng Pilipinas at ganun din ang iba pang mga individual na kabahagi din ng naturang programa bilang parte ng pinaiigting na kampanya ng Ease of Doing Business ng pamahalaan, kaugnay pa rin sa mga isinusulong na mapabilis na proseso, lalo na yung mga negosyante na nais makapag-invest ng maayos na sistema, at ito mga kabombo ay kinakailangan upang mas marami ang makapasok na negosyo na magsusulong naman ng mas malaking kita at pagpapalakas ng ating ekonomiya. Bombo Police Report. Ang bus na nakabangga sa isang motorsiklo na ikinamatay ng isang tao, kinuyog ng mga residente na nakakita ng naturang trahedya. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Tugigaraw. Iniimbestigahan na ng pulisya ang masangkot sa pagbasag sa windshield ng isang pampasaherong bus sa Tabuk City, Kalinga kagabi. Sinabi ni Police Master Sergeant Prudencio Atas ng PNP Tabuk na bago ang insidente ay may nabangga ang bus na isang motorsiklo, nasakay ang mag-asawa at kanilang dalawang anak sa kahabaan ng Dananaw, Lacnog, Tabuk City. Ayon kay Atas, namatay sa nasabing insidente ang asawa ng driver habang nasa mabuting kondisyon naman ang tatlo. Sinabi ni Atas na sa investigasyon sinusundan ng bus ang motorsiklo at nang tangkaing mag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada ay lumiko din ang motorsiklo sa kaliwa, kaya hindi na naiwasan ng driver ng bus ang motorsiklo kaya ito nabangga. Kasunod nito ay biglang may lumabas na ilang katao at pinagpapalo ng kahoy ang windshield ng bus. Sinabi niya na wala namang nasaktan sa mga pasahero ng bus sa nasabing insidente at sila ay lumipat sa sumaklolo na isa pang bus. Galing ang bus sa Bulanaw, Tabuk City at papunta sana sa Kalakhang, Maynila. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries, and damage to properties ang driver ng bus. Yung driver ay sinaklolohan ng ibang barangay official kaya hindi naman inano ng mga tao doon, ma'am. Patay sa investigasyon ng investigator natin, ang sabi lang ng driver ng bus, left signal siya pero bigla din na nag-left turn yung nung mag-overtake yung bus sa papuntang left, bigla ding nag-left turn yung tricycle. Siguro hindi niya napansin na may bus sa kanyang likuran kaya ganun ang nangyari. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Ruby Awoy Ibay para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, yung una nating naiulat kanina mga kabombo na nagkaroon ng aberya na sasakyang pandagat ay may mga update ho tayo dyan dahil iniimbestigahan na ho ito ng Maritime Industry Authority doon sa Cagayan de Oro City. Alamin na ho natin ang mga development dyan sa tinutukang balita ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinagpaliwanag ngayon ng Maritime Industry Authority o Marinaten ang kumpanya ng Kukalyong Shipping Company kung bakit hindi sila mananagot sa muntikang pagkalunod ng kanilang barko na MV Pilipinas CDO na karga ang 448 pasahero mula Port of Cagayan de Oro patawid sa siyudad ng Cebu kagabi. Ito ang resulta sa mabilisan na pagpapatawag ng city government ng siyudad sa pamamagitan ni Committee on Trade and Commerce Chairman Konsyal George Cooking na itinalaga na focal person sa pangyayari kaugnay sa aberya ng barko sa karagatang sakop ng Lagindingan, Misamis Oriental. Sinabi ni Cooking na batay sa mga pagpapaliwanag ng mga kumakatawan ng Marina, Philippine Coast Guard at ilang opisyal ng barko nang epekto mano ng hanging habagat ang dahilan kung bakit nakaranas ng suliranin ang matulinsanan na biyahe nito papuntang Cebu. Ito ang dahilan na isinailalim ng Marina sa masusi na ebalwasyon ang sitwasyon ng barko kung pahintulutan na itong makapagbiyaheng muli, bagamat na isagawa na rin ang pag-refund ng kumpanya sa mahigit kumulang 300 pasahero nitong syudad kaninang umaga. Tagpuan po sila ng habagat, medyo nakaalanganin sila, bumalik po sa Cagayan de Oro. All the passengers are very safe. So, on behalf of our city of Cagayan de Oro, papatawag po na yun ang meeting doon sa Philippine Ports Authority. Punta po doon ang taga-Marina, taga-Philippine Coast Guard Auxiliary, Philippine Coast Guard regular. Ang Marina ngayon ay showing their evaluation regarding the
seaworthiness of the boat. But everybody is safe, nothing to worry about. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junin Ukat, para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang tiyuhin naman, pinatay ng sariling pamangkin sa Iloilo. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang tiyuhin matapos sinampas na hawakan ng puso ng kanyang sariling pamangkin sa barangay Alibayog, Sara, Iloilo. Ang biktima ay si alias Mera, 50 anyos, tricycle driver, habang ang suspect naman ay si alias AJ, pawang residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Patrolman Brian Cabinbin, investigadora ng Sara Municipal Police Station, sinabi nito na pinagalitan ng tiyuhin ang kanyang pamangkin dahil umuwi ito ng lasing. Ngunit nagalit ang pamangkin at tinampas na hawakan ng puso ang kanyang tiyuhin na makailang beses. Sa ngayon, nakakulong na ang pamangkin sa Sara Municipal Police Station. Napagalamanaan niya na noong 17 anyos pa lang ang sospek na kapatay na ito sa bayan ng Ahoy, Iloilo. May impormasyon din umano na gumagamit ito ng ilegal na droga, ngunit biniberika pa ng mga otoridad. Bali matagal nang mahidwaan itong biktima, no? At yung suspitsado natin. So nang dumating yung kanyang pamangkin na si April June na nakainom, ay nagpang-abot silang dalawa sa labas ng bahay ng biktima, no? At doon nagkaroon sila ng pagtatalo na humantong sa suntukan hanggang sa nakita nung ating suspitsado yung tubo sa bomba sa puso na kanyang ginamit at hinampas doon sa ulo ng ating biktima. Si Patrolman Brian Cabinbin para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, feel good stories naman tayo mga kabombo. Festival dancers mula ho dyan sa Negros Occidental pasok na sa qualification round sa worldwide competitions dun sa California. May pag-ulat ho dyan ang Bombo Radio Bacolod. Pasok na sa qualification round sa worldwide competition ang festival dancers na Bailes de Luces ng bayan ng La Castellana sa Negros Occidental na gaganapin sa Long Beach, California sa Hunyo 28 hanggang Hulyo 6 sa susunod na taon. Sa panahon ng Bombo Radio Bacolod kay La Castellana, Mayor Romailan Nicor Mangilimutan, sila ay inimbitahan sa nakaraang World Championship of Performing Arts o WCOPA sa Okada, kung saan nakita ng presidente ng WCOPA ang kagandahan ng Bailes de Luces at sa ngayon sila ay muling naimbitahan na sumali sa kompetisyon. Ayon dito, todo na ang training ng mga dancers para sa kompetisyon, ngunit aminado ito na isa sa kanilang kinahaharap na problema ay ang kakulangan sa pinansyal. Pahayag ni Mangilimutan, gagawin nilang lahat ng makakaya para manalo sa kompetisyon upang dalhin ang pangalan ng Pilipinas sa international stage. Masaya kami dahil nabigyan kami ng chance na mag-compete for the international, especially in the US. So looking forward na ang Bailes de Luces not only na mag-join sa competition, but we will see to it that we will be bringing the name of the Philippines in the international tourism map. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung isang babae, mga kabombo, napaanak ho ito sa loob ng himpilan mismo ng pulisya. At yan ay nangyari dyan sa Cebu. At yung mga pulis ang nagpaanak ho sa kanya. Kumustahin po natin ang kinahinatnan, lalo na nung kanyang isinilang na sanggol. Alamin natin ang ulat ng Star FM Cebu. Pinarangalan at umani ngayon ng papuri ang kapulisan na sakop ng Mabolo Police Station dahil sa huwarang ginawa kung saan nagpaanak na isang buntis sa loob mismo ng himpilan ng pulisyan itong lungsod ng Cebu. Una rito, lumapit sa mga tauhan ng Mabolo Police Station ang isang kinilalang Glacy Villasteve at ang partner nito upang agad na maidala sa ospital dahil nakakaranas na ito ng contraction. Gayunpaman, nang paalis na sana ang mga ito ay sinabi ni Villasteve na manganganak na at lalabas na ang bata. Kaya naman sa walang pag-aalinlangan
naman tinulungan ito sa panganganak sa pangunguna ni Police Major Erano Regidor kasama sina Police Lieutenant Raymar Tarabanes, Police Staff Master Sergeant Gilbert Igot, Police Staff Sergeant Fernan Umolon, Police Staff Sergeant Christian Tabutabo, Police Corporal Jerome Torreon, Police Staff Sergeant Benji Saladaga at mga non-uniform personnel. Matagumpay naman ang panganganak at isinilang ay isang malusog na babaeng sanggol. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office, na bihira umano ang ganitong pangyayari. Sinabi pa ni Rafter na kung anuman ang dala nito sa himpilan ng pulisya ay sana'y magbigay ito ng swerte. At least they have their presence of mind and the willingness good to help. Okay. But yet they were able to make the birth of the woman very successful, and what that leads to the delivery of a healthy baby girl. Mula rito